Natabunan man ang putik, pinagtsatsagaan pa rin ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda na pulutin at hugasan ng ilang Christmas decor. Pinadapa man kasi ng delubyo, hindi pa rin nawawala ang pag-asa nila sa pagsalubong ng Pasko. Samantala, nag-ikot naman si pambansang Kamao Manny Pacquiao sa Leyte at Eastern Samar para mag-abot ng tulong. Live mula sa Tacloban City, may report si JP Soriano. JP? Tina, nakapanlulumo yan daw ang naramdaman ng ating pabansa Kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao nang makita niya ng personal ang epekto ng bagyo sa mga bayan ng Samar at Leyte sa kanyang pag-iikot sa mga bayan na ito simula pa kahapon hanggang ngayon. Pero sa kabila ng mga pasakit, Tina, ay patuloy pa rin bumabangon ang ating mga kababayan. Walang dudang binaliktad ang nagdaang bagyong Yolanda ang buhay ng maraming taga-Eastern Visayas. Pero kahit sangkaterbang bahay ang nasira ng malakas na hangin, at libu-libong buhay ang kinitilang kalamidad. Hindi kasamang natangay ang isa sa pinakamasayang pagdiriwang ng mga Pilipino, ang Pasko. Ito ang Christmas tree itinayo na magpinsang Jessa at Josh. Ang dekorasyong isinabit dito, napulot lang ng mga bata. Pero ang basura para sa iba, simbolo ng pag-asa para sa kanila. Kahit na nagbagyo, hindi namin kinakalimutan ng Panginoon na birthday. Maging sa Tacloban Airport at ilang establishmento, ramdam na rin ang Pasko dahil kahit daw malaki ang nawala sa kanila, mas marami pa rin ang dahilan para maging masaya. Isa na rito ang pagtulong ng kanilang mga iniidolong tulad ni pambansang Kamao Manny Pacquiao. Kahit anong mangyari at pagsubok na dumaan sa buhay natin habang tayo ay nabubuhay, huwag kayong sumuko sa buhay ninyo. Laban tayo! Laban! Okay ba? Laban! Gusto ko lahat sumigaw, laban! Huwag tayong sumuko sa buhay natin. Matapos dumalo ni Pacman sa flag raising ceremony, dumiretso sa Tacloban City Convention Center kung saan sumisilong ang maraming evacuee. Dala niya ang maagang pamasko, laro ang bola at kanta para sa mga bata. Ipinagdasal din niya ang mga pumanaw. Ang dalang relief goods ng pambansang Kamao, tila maagang pang Noche Buena na rin ng mga survivor ng bagyo, hindi lang sa Tacloban, kundi maging sa Tolosan, Palo at Tanawan sa Leyte. Kahapon, nag-ikot na rin siya sa Giwan, Salcedo, Mercedes at Kinapondan sa Eastern Samar. Grabe pala. Grabe. Maramdaman mo na anong sabi ko, yung mga tao gumakaway. Nagano pa na help, kailangan talaga ng tulong. Ang tulong na tinutukoy ni Pacman, hindi lang ipanlalaman sa tiyan o pandilig sa tuyong lalamunan, kundi maging gamit sa eskwelahan. Sa ngayon, stress debriefing, imbes na diskusyon ng aralin ang prioridad sa mga paaralan. Bukod sa natroma ang mga bata, wala rin silang magamit sa pagkaklase. Ang dala lang ng mga paslit sa pagpasok, pagkaing nahingi nila mula sa relief operations. Gusto ko mayroon kami lapis, papel, notebook, crayon. At Tina, matapos nga yung pagdalaw ng ating pabansang Kamao Manny Pacquiao sa mga bayan ng Leyte, ay dumiretso sa rito sa Ormoc City kung saan siya inaasahang magpapalipas ng gabi at bukas ay ipagpapatuloy ni Pacman ang pagbibigay ng relief goods at pagbigay ng pagbisita sa mga nasalanta ng bagyo dito sa Ormoc bago siya bumalik ng Jensan. At yan muna ang latest mula rito sa Ormoc. Balik muna sa iyo, Tina. Yes, JP, alam mo ba kung ano yung mga partikular na barangay na pupuntahan ni Congressman Pacquiao? Tina, sa ngayon hindi pa nila na-establish o nalalaman kung ano yung particular barangay dito sa Ormoc na kanilang pupuntahan. Pero sa ating nalaman, initially ay meron siyang isa hanggang dalawang barangay na pupuntahan. Pero sa umaga ay pupunta muna siya sa City Hall ng Ormoc upang magbigay ng relief goods at kamustahin ang mga nasalanta ng bagyo doon. At pagkatapos nga daw noon ay dadiretso na siya doon sa dalawang barangay. At pagkatapos noon, inaasahang siya ibabalik na ng Jensan. Tina. May mga bagong pahayag ba si Pacman, JP, tungkol sa alitan nila ng BIR? Tina, tinanong natin si Pacman at si Congressman Pacquiao tungkol dyan. Ang sabi niya, ipagpapaliban daw muna niya yan dahil ang focus daw muna niya ngayon ay ang pagbibigay ng ayuda at para mapasaya daw yung kanyang mga kababayang nasalanta dito sa Samar at Leyte. Okay, maraming salamat, JP Soriano.